gabi po mga kapatid at welcome pong muli sa ating midweek fellowship. Salamat po sa Panginoon, sa kapahintulutan po niya, tayo po ay nagkatipon-tipong muli sa gabi pong ito. At upang pasimulan po ang ating gawain, tara po at ating pakinggan ang mga awiting streetwise na inihanda po ng anointing. Muli po sa Panginoon po ang pinakamataas na pagpupuri sa Panginoon. Hallelujah! Thank you, Jesus! Thank you, Lord! Your mercies are new every morning. Steadfast love will never end. This hope won't fade in the evening. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness. Thank you, Jesus, for your faithfulness. Every hour, every minute of my life has been part of your design. Lord, the whole world's in your hand. Thank you, Lord. Every trial, every battle that I face, God, you met me there with grace. Every part I serve your plan. Oh, through it all, you've been so, so good. Thank you, Jesus. Kept your word like you said you would. Your mercies are new every morning. Steadfast love. Thank you, Jesus. In the evening, Lord, how great is your faithfulness. Thank you, Jesus. Hallelujah. Here and now, looking back on where I've been, still as good as you were then. It's amazing, thank you, Jesus. Oh, through it all, you've been so, so good. Thank you, Jesus, for your goodness. Kept your word like you said you would. Oh, your mercies are new every morning. Steadfast love will never end. This hope won't fade in the evening. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Lord, how great is your faithfulness. Your faithfulness. So through it all, you've been so, so good. Thank you for your goodness, Lord. Kept your word like you said you would. Through it all, you've been so, so good. Oh, thank you, Jesus. Kept your word like you said you would. Hallelujah. Sabay-sabay tayo. Your mercies are new every morning. Thank you, Jesus. Last love will never end. This hope won't fade in the evening. Thank you, Jesus. Lord, how
'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. Praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Yes, Lord. Praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. Praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Yes, praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it? I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it? I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Thank you, Jesus. Hallelujah. We praise your name, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Let everything that has breath praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise to you, Lord. Praise to you, Jesus. Salamat kang papurit, parangal. Salamat sa iyo lamang namin inaalay, Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Glory to Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Walang hanggang papuri, parangal, pasasalamat sa iyo lang namin inaalay, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you for your faithfulness, Panginoon. Mula noon hanggang ngayon, Panginoon, at sa darating na panahon, Lord, hindi magbabago yung katapatan mo, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. 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 Lord, salamat sa privilege na ito, Panginoon. Na patuloy kaming nakapaglingkod sa inyo, nakasasamba, nakapapalakpak, nakasisigaw, nakaaawit, Panginoon. Thank you, Lord. It is all because of your grace, Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Lord, yung kagalakan na meron kami ngayon, Panginoon, tunay ngang ito'y nanggagaling sa inyo, Panginoong Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, God. Sa anumang nangyayari sa mundong ito, Panginoon, wala mang mabuting nangyayari sa mundong ito, pero Panginoon, Ikaw ay tapat, Ikaw ay mabuti, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, for this privilege, Panginoon. Hallelujah. 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 Lord, in praising there is power. In praising there is victory. And in praising there is healing, Panginoon. Hallelujah. 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 Lord, kaya sa oras na ito, Lord, allow us to worship you. Allow us to sing praises to you, Panginoon. Mabuti ka, Panginoong Jesus. You are faithful, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sa lahat ng pinagdaanan namin, Panginoon. Sa linggong ito, Panginoong Jesus. Tunay nga, Lord, Ikaw yung naging kasama namin, Panginoon. Kung kaya nagagawa namin patuloy na sumamba at magpuri sa iyo, Panginoon. Hallelujah. 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 Kaya sa oras na ito, aming Ama, Lord, dinggin mo ang aming tinig, dinggin mo ang aming pag-awit, Panginoon, declaring that you are good all the time. You are such a good, good Father to us. You are faithful. Napakabuti mo, Panginoon. Hallelujah. 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 Kaya mga kapatid, sa oras na ito, huwag nating hayaang lumipas ang minutong ito na hindi tayo makapagbalik ng pasasalamat sa Panginoon. Napakabuti ng Panginoong Jesus. Napakabuti ni Jesus. Hallelujah. Sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Kaya sa oras na ito, lumapit tayo na may pusong nagpapasalamat, may pusong nagbibigay ng parangal at papuri sa nag-iisang Diyos na buhay. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kaya sabay-sabay tayo magpupuri, sama-sama tayo magpasalamat sa Panginoon sa oras na ito. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Jesus. Oh, thank you, Lord. I've heard 1,000 stories of what did
tayo po ay dadako na sa pinakamahalagang parte ng ating gawain, ang pakikinig po ng mga salita ng Panginoon. Sa gabi pong ito, tayo po ay may series na Following Jesus, Journey through the Book of Acts, na may topic na The Promise and Power of the Holy Spirit. At ito po ay pangungunahan ng ating pong pastor, Pastor Antonio Cruz Jr. Muli po, sa Panginoon po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Tayo po muli ay nagsama-sama through our online streaming or dito sa platform ng YouTube. Nagsama-sama dito upang muli ay tayo po ay makapakinig ng salita ng Diyos, makapagpuri, even we are physically hindi magkakasama, pero ako naniniwala, diba? By Spirit, amen, at sa ating puso ay tayo po magkakasama at alam nating ginagawa natin ang bagay na ito, itong midweek fellowship natin na ito, para sa Panginoon at para sa Panginoong Hesus lamang. Amen. Kaya nga umaasa din tayo na sa pamamagitan din ng mga Bible study na ito or fellowship na ito ay patuloy na umaasa tayo doon sa pagpapalang spiritual na makakamit natin, na ma-absorb natin o makukuha natin this night sa pamamagitan ng kanyang salita, at alam natin na bilang Kristiyano ito'y talagang kailangan natin. Amen. So sa pagpapatuloy ng ating gawain, alam kong tayo po ay mga excited na rin makapakinig. Gayunpaman, simulan po natin ito sa isang panalangin. Hallelujah. Aming Ama, maraming salamat, O Lord, sa gabi na ito na pinagkaloob mo sa amin, na kami muli ay binigyan mo ng pagkakataon na makapakinig ng iyong salita. Lord, dalangin ko sa oras na ito ay ibuhos mo ang iyong karunungan, ang iyong Espiritu Santo sa iyong tagapagsalita, na hindi ang karunungan ko, hindi ang gusto kong sabihin ang marinig, kundi ang karunungan mo, ang mensahe mo ang marinig ng bawat isa, na ito ay maging malinaw, may kapangyarihan, at ito ay makapagdulot ng kapakinabangan sa bawat makikinig at magdulot ng kalakasang pananampalataya. Aming Ama, gayon din dalangin ko na sa bawat tahanan ng mga nanonood ngayon, nakasubaybay ngayon, ay ibuhos mo rin ang Espiritu Santo upang matulungan ng bawat isa na makapakinig ng mabuti, ng maayos, ng iyong salita. Hallelujah. Maraming salamat, O Diyos, at ang gawain namin na ito ay patuloy namin itinataas sa iyo ng may pagpupuri, pasasalamat, pagsamba na tanging sa iyo lamang. Panginoong Hesus, ito ang aming dalangin. Amen and amen. Amen. Yan, palakpakan po din natin ng Panginoon. Yan, muli sa mapagpalang gabi po sa ating lahat. Amen. So, ngayon po ay bubuksan natin ng panibagong series natin. So, tapos na po tayo doon sa Encountering Jesus, no? In His miracle, healing. Okay, so natapos na po tayo doon, at nawa sa biyaya ng Panginoon ay na-inspire tayo doon sa mga kwento, sa mga miracles, di ba, na napakinggan natin na ginawa ni Jesus Christ sa panahon ng Biblia, no, sa panahon ng siya nabubuhay dito bilang tao. At nawa ay nagdulot ito ng pag-asa, pananampalataya sa ating lahat, na kung tayo man ay dumating doon sa ganung sitwasyon ay tayo makakaasa, buo ang ating pananampalataya na tayo ay tutugunin ng Panginoon sa anumang pangangailangan natin. Amen. So nagdulot nawa yun, no, ng malakas na pananampalataya sa atin. At ako ay naniniwala din sa pagbubukas din ng bagong series natin na ito ay patuloy na tayo lumago spiritually, personally, sa relasyon natin sa Panginoong Hesus, personally bilang isang mga mananampalataya at followers of Christ, personally bilang mga lingkod ng Panginoon. Ayan, na tayo po ay mas lalo ring magbukas ang ating puso't isipan patungkol doon naman sa ating paglilingkod sa Panginoong Hesus, bilang isang mga pinili upang humayo
'Diba? At mangaral ng salita ng Diyos. Okay? So sa ating series ngayon, nabubuksan ngayon ay ito yung may pinamagatang Following Jesus, no. Ito yung journey through the book of Acts. So sa series natin na to, pag-usapan natin yung mga kwento ng aklat ng gawa, no. So itong book of Acts, mga kapatid, ay ito yung continuation ng ministry ni Jesus Christ, no. So na pinagpatuloy ng mga apostol o ng kanyang mga alagad, no, since wala na nga si Jesus Christ dito bilang katawan tao, no. So hindi ibig sabihin noon after Jesus Christ died and rose again after 3 days ay natapos na ang ministry ni Jesus Christ. So ito po ay nagpatuloy at sinimulan ng mga apostol hanggang sa umabot sa panahon natin ngayon. Amen. So ito yung nagsimula ng humayo yung kanyang mga alagad. Amen. So before they preach o before na they share the gospel o transform ang buong mundo, okay, sa pamamagitan ng kanilang ipapahayag, okay, syempre sisimulan natin yung first part ng gawa na to, na the promise and power of the Holy Spirit. So ito yung kailangan nila at pinangako ng Panginoong Hesus bago sila mag-preach, bago sila humayo, bago nila i-transform ang mundo, diba, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kahit na sila equipped physically, talent-wise, sabihin na natin kahit na sila ay may lakas na ng loob, na akala nila may lakas na silang loob, no. So hindi pa rin na hinayaan muna ng Panginoong Hesus na sila ay humayo hanggat wala yung promise and power of the Holy Spirit. Amen? Okay. So simulan natin. So sabi sa mga gawa chapter 1 verse 8, yan. So sabi dito, ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Okay? So, ito yung isang pangako ni Jesus Christ sa kanyang mga alagad. Okay? Na itong araw yung kapangyarihan. Ito yung Espiritu Santo. Tatanggap daw ang mga alagad, ang mga apostol. At sa pagtanggap nila na yon, dun pa lang sila magiging saksi sa Jerusalem, buong Judea, Samaria, at sa dulo ng daigdig. Amen? Okay, so kung babasahin natin yung first part talaga ng gawa, ito yung kumbaga, unang hakbang, unang pagre-ready ni Jesus Christ sa kanyang mga alagad. Amen? So, tingnan natin, basahin muna natin basahin natin yung chapter 2 din, no, ng gawa. Kung meron po kayong mga Biblia diyan o e-Bibles, electronic Bibles, or yun sa mga nasa cellphone natin, pwede nyo po akong sabayan sa pagbasa, okay, para rin makita natin, ma-refresh din tayo doon sa istorya, no? Okay. Basahin po natin, Gawa chapter 2 verse 1 and the following. Nagkakatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit na tulad ng ugong ng malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila, at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga debotong Hudyo noon sa Jerusalem na nagmula sa bawat bansa sa buong mundo. Nang marinig nila ang ugong, nagdatingan ng maraming tao. Namangha sila sapagkat nagsasalita ang mga alagad sa wika ng mga nakikinig. Sa pagkamangha at pagtataka ng kanila, sa pagkamangha at pagtataka ay kanilang nasabi, hindi ba taga Galilea silang lahat? Bakit sila nakakapagsalita sa ating wika? Tayo mga taga Pasya, Media, Elam, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Ponto at Asia. Meron pa sa ating mga taga Phrygia, Familia,
Pamphylia, Egypto, at sa mga lupain ng Libya at malapit sa bayan ng Cyrene, at mga nagmula sa Roma, mga Hudyo at mga Hintil na nahikayat sa pananampalatayang Hudyo. May mga taga-Kreta at Arabia rin. Paano sila nakapagsalita sa ating mga wika tungkol sa mga kahanga-hangang ginawa ng Diyos? Hindi na lubusang maunawaan na nangyari kaya't nagtanungan sila ano ang kahulugan nito. Ngunit may ilang nagsabi, patukot siya, lasing lang ang mga iyan. Okay? So, ito yung nangyari, no? Noong chapter 2, no? Nung first part, at nung dumating na yung Espiritu Santo. So, yun yung istorya, no? So, parang nagkaroon pa ng pagkamangha, yung mga saksi, yung mga nakasaksi dun sa pagbabaptize doon sa mga apostol ng Espiritu Santo, no? So gumawa agad ng himala ang Espiritu Santo sa kanilang buhay, no? Nakapagsalita sila sa iba't ibang wika. So doon pa lang pinakita na, no, na talagang may kapangyarihan ng Espiritu Santo na kakailanganin ng mga alagad, ng mga apostol bago sila humayo, no? So sa atin din pinakikita rin yung nakita din natin yung importance of the Holy Spirit, 'di ba? Na hindi lang tayo dapat equip intellectually, hindi lang tayo equip talent-wise, hindi lang tayo equip na magaling tayong magsalita, 'di ba? Na meron tayong means, meron tayong mga equipment or mga resources na o mga gamit na kakailanganin natin sa pangangaral. So, magaganda yung mga bagay na yan. Amen? Okay yung mga bagay na yan. Gayunpaman, kung walang Espiritu Santo, 'di ba? Hindi yan magiging effective. Amen? Dahil wala yung kapangyarihan. Amen? So, pinakita dito yung importance talaga ng Holy Spirit. Okay? So, himayin natin mga kapatid, ano? So, number 1, ang sabi dito, the promise of power. So, talaga namang simulat sa pool, pinangako ng Diyos, ni Jesus Christ talaga yung Espiritu Santo. Kaya nga, sabi dito sa mga Gawa, chapter 1, verse 4 to 5, habang sila magkakasama, inutos sa kanila ni Jesus, huwag kayong aalis sa Jerusalem. Okay? So kahit na kaya sinasabi ko kayo na kahit na sabihin nila equip sila, kahit na sabihin nila na turo na sila, 'di ba? Dahil sa ilang taon nakasama nila si Jesus Christ, ginabayan sila, 'di ba? Na sa bawat aral, sa bawat turo, sa pagtitipon nila, lagi silang kumbaga mini-mentor. Amen. Okay, so kung akala nila ay sapat na 'yon, okay, si Jesus Christ na rin ang nagsabi, hindi pa kayo handa. 'Di ba? Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin niyo roon ang pangako ng Ama na aking sinabi sa inyo. Si Juan ay nagbautismo sa pamamagitan ng tubig, ngunit di magtatagal at kayo babautismuhan sa Espiritu Santo. So ito yung pangako ng Diyos, no, ni Jesus Christ sa mga alagad. Okay? So maganda naman yung ginawa ng mga alagad, no, na hindi na sila nagyabang, no, na talagang sumunod, naghintay. Hindi mo na sila umalis sa Jerusalem at hinintay yung pangako ng Diyos. Amen. So maganda yung ginawa naman, ano, hindi na nakatulad ni Pedro nung una, no, na nagyabang agad, no. So nung pagkadakip, no, o bago pa man dakipin si Jesus Christ, no, parang sinasabi, over my dead body paglalabang kita, no. So kayabangan ang nangyari doon. So in this case, hindi na naman naulit yung mga bagay na yon, no. So nagkaroon na sila lang talagang submission, 'di ba? Pagsunod, paghihintay talaga doon sa pinangako ng Diyos. So they acknowledge yung pangako ng Diyos, ano, na tinitingnan nila yung importance na ito yung kailangan natin, parang ganun. Kailangan natin ito bago tayo humayo. Amen. Okay? So dito pinakikita talagang pangako na ng Diyos. Even nung panahon pa ng buhay pa si Jesus Christ, kasama pa nila. Okay? Sabi sa Lucas 24, verse 49, ipadadala ko sa inyo ang ipinangako ng aking Ama. Ngunit manatili muna kayo sa lungsod hanggang sa kayo'y mapuspos ng kapangyarihang mula sa itaas. Amen. So, kahit nung kasama pa na, no? Kasama pa nila. Talagang talagang
talagang may pangako, no? Nire-ready. So, hindi lang talaga ni-ready ni Jesus Christ sila talent-wise, ba? Ni-ready rin sila doon sa kapangyarihan, amen, ng Espiritu Santo. Amen. So, kung tayo magre-reflect dito, mga kapatid, ano, sabi ko nga kanina, ah baka ito rin yung nami-miss natin, 'di ba, sa pagsunod natin kay Jesus Christ, sa um, kung bakit, 'di ba, kung bakit parang sa tingin natin ay hindi tayo ready, kung sa tingin natin ay parang hindi ako para dito. Okay? Baka ito yung kinukulang tayo, no? So, kailangan natin ng Espiritu Santo sa bawat araw. Kailangan natin ng Espiritu Santo sa bawat gagawin natin, especially in witnessing Jesus Christ. Okay? So, napaka-importante nito. So, hindi lang talaga, halimbawa, kung tayo ay mayroon tayong naka-assign na pangangaral ngayon, preaching, etc., etc., hindi, maganda po yun, no? Talaga nagre-ready tayo. Nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Okay? Ganyan pa man, wag natin kakalimutan yung pinaka-importante, no, na tayo po ay mapuspos ng Espiritu Santo. Okay? Kasi Espiritu Santo, in every words na lalabas sa ating bibig, yan yung magbibigay ng kapangyarihan. Amen. Yan yung magbibigay ng conviction, yan yung magbibigay ng power sa mga, para sa mga nakakapakinig. Ito ay magdulot sa kanila ng pagbabago ng isip, pagbabago ng buhay. Yun nga, sabi, makonvict natin sila, makonvince dun sa mga sasabihin natin. Amen? So, yun yung pinaka-importante. Kaya, siguro din, kung bakit meron sa atin na parang natatakot, o nangihina, o parang sinasabi natin sa ating sarili na hindi ako karapat-dapat, o hindi ako pwede dyan, hindi ako pwede dito. Okay, tanongin din natin sarili natin, baka ang sabi ng Lord, para sa atin din to, no, manatili ka muna dyan. Okay? Hintayin mo na mapuspos tayo ng kapangyarihan mula sa taas. Okay? So, the question, okay, kailan ba tayo mapupuspos? Okay, paano ba? So, abangan lang natin. Tatalakayin natin ngayon yan. Okay? So, abang lang tayo. Amen? Okay. Ang sabi rin sa Joel chapter 2 verse 28, so, even in the Old Testament, mga kapatid, inano din to, ipinangako din ng Diyos, no? Sabi rito, Joel 2 verse 28, pagkatapos nito, ibubuhos ko ang aking Espiritu Santo o Espiritu sa lahat ng tao. Okay, kung babasahin pa natin ng buo yan, basahin ko po, no? Ipapahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mga mensahe. Magkakaroon ng mga panaginip ang inyong mga matatandang lalaki at makakakita ng mga pangitain ang inyong mga kabataang lalaki. So, parang ganun din, no? Parang the Holy Spirit help itong mga tao na mapupuspos ng Espiritu Santo upang maipahayag yung mensahe ng Diyos, no? So, in preaching the gospel, in sharing the gospel, talagang importante po, no, yung salita ng Diyos. Importante yung Espiritu Santo, importante yung the power from above, the Holy Spirit, no? Dahil iyan yung magbibigay talaga ng kapangyarihan o ng conviction sa ating lahat. O so, kumbaga, the Holy Spirit yung magtuturo din sa atin kung paano, 'di ba? Kung paano yung tamang salita, tamang words, okay? Kung paano natin di-deliver o paano mas magiging malinaw ng may kapangyarihan, clarity, 'di ba? Power, and so without the Holy Spirit, okay, 'di ba? Para lang yang karunungan ng mundong ito, no? Parang yes, malalaman ko lang yung paligoy-ligoy ng Bible, etc., etc., pero walang life-changing experience na mangyayari, no? So, iyan yung purpose din, ano, kung bakit kailangan natin ng Holy Spirit. Amen? Okay, so, pag sinabi din, mga kapatid, no, na sinabi, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao,
So, hindi naman ibig sabihin no, sa lahat na specific, no? I mean, talagang literal na sa lahat ng tao ibubuhos, no? So, pinakikita lang dito mga kapatid, no? Meron ding, kumbaga, walang barrier, okay? Walang barrier na parang pili lang sa gantong grupo lang, sa gantong grupo, etc. So, sinasabi lang dito na sa lahat ng tao na wala nang group of people o sabihin natin na para lang sa mga Israel, etc. Ganyan lang. So, sa lahat ng tao. Gayunpaman, kahit na sinabi nito para sa lahat ng tao, meron itong prerequisite, di ba? Meron itong dapat i-meet yung tao para ma-receive din niya ang Holy Spirit. Amen? Again, parang hindi na importante kung matanda ka, bata, babae o lalaki, ipinag-aralan o wala. Pwede kang makatanggap ng Espiritu Santo kapag na-meet mo itong requirement na ito. Amen. So mamaya, titingnan natin, ano ba yung kailangan gawin ng isang tao para siya ay makareceive ng Holy Spirit. Amen. Okay? So, tingnan natin ngayon. Number 2, the coming of the Holy Spirit. Okay? So, basahin ulit natin. Mga Gawa chapter 2, verse 1 to 4. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nagkatipon sa isang lugar, biglang narinig silang ugong na parang malakas na hangin na humahampas at napuno nito ang bahay ng kanilang kinaroroonan. May nakita silang mga parang dilang anghel, dilang ng apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo. Nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob ng Espiritu Santo. Okay? So, dito ipinakita yung unang sabihin natin na nangyari sa isang tao na naka-receive ng Holy Spirit. Ito yung experience ng mga apostol. So, meron daw nakita silang parang dilang apoy, dumapo sa bawat isa. Okay? Napuspos nila sila ng Espiritu Santo at isang anong tawag dito? Yung isang kahanga-hanga na nasaksihan ng maraming tao din na nandoon ay yung nagkapagsalita sila ng iba't ibang wika na ayon sa pinagkaloob ng Espiritu Santo. So, gaya nga ng nabasa natin kanina, meron sa kanila mga taga-Ehipto, diba, mga taga-ibang lugar, may mga taga-Roma, o mga taga-Hentil pa sa iba't ibang lugar din. So, napansin nila na nagsasalita sila sa wika nila. At ang sabi nga doon ay ang sinasabi ng mga apostol ng mga oras na yon ay yung mga kahangang-hangang ginawa ng Diyos. Okay, so pinapahayag nila ngayon. So doon pa lang nakakapagtaka na kung paano sila nagtaka, 'di ba? Hindi naman nakapag-aral. Sabi nga lahat sila at mga taga Galilea. Okay, paano nila nawika yung mga bagay na iyon? Amen. So, that's the power of the Holy Spirit. Okay? At dun sa pagsasalita nila na yon ng iba't ibang wika, iba ang pero isa lang ang sinasabi, isa lang ang pinapahayag, yung kahangahangang ginawa ng Diyos. Amen. Ibig sabihin, they glorify God doon sa pagsasalita nila na yon, Okay? So, pinakikita rin doon mga kapatid na they are already equipped. Kahit sino man yung makaharap nilang tao, diba? Kahit sino man yung mga anumang lahi o sino man tao yung makasalamuhan nila, kaya nilang ipangaral ang salita ng Diyos. Amen? Kaya nilang banggitin, sabihin yung kahangang-hangang ginawa ng Diyos sa kanilang buhay. Amen? Okay? So, ito yung mga nakita o mga nangyari sa mga apostol nung sila po ay tumanggap ng Espiritu Santo. Okay? So, sabi naman sa Juan chapter 14 verse 16 to 17, dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Amen.
siya ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan, sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya'y nasa inyo at siya'y mananatili sa inyo. Okay, tingnan natin ito mga kapatid. Isa din sa indication, okay, na nasa atin ang Espiritu Santo na. Okay, kung kilala mo si Jesus Christ, base sa kung ano ang sinasabi ng mabuting balita, base sa kung anong sinasabi ng Biblia. Amen? Ang sabi diyan ay nasa sa inyo na at mananatili sa inyo. Dito kasi sa sitwasyon na to mga kapatid, sa John 14:16-17, okay? Sabi rito, siya daw yung espiritu ng katotohanan. Okay? So, sino yung espiritu ng katotohanan? Okay, so sa pag sinabing katotohanan, walang iba kundi si Jesus Christ, no? So, spirit. So, sabi nga naman sa salita ng Diyos, no, ang Diyos at ang si Jesus Christ at ang Ama is isa, gayon din ang Espiritu Santo. Okay? So, si Jesus Christ din yung espiritu na ito, no? So, pag nire-represent din to si Jesus Christ. Okay? Hindi rin matanggap ito ng sanlibutan. Ay sapagkat hindi siya nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit kausap dito ni Jesus Christ, okay, ang mga alagad, ngunit nakikilala ninyo siya. So malabo namang kilala niya agad nila ang Espiritu Santo, no? So this is Jesus Christ referring to himself, na sinasabing nakikilala niyo siya. Okay, 'di ba? Parang kilala niyo siya, alam niya kasi 'di ba? Yung tinutukoy dito ni Jesus Christ ay walang iba din, 'di ba? Dahil nga ang Espiritu at ang si Jesus Christ ay isa din. Okay? Sapagkat siya'y nasa sa inyo at siya'y mananatili sa inyo. So ano po yung message mga kapatid? 'Di ba? Kilala ng mga apostol, ng mga alagad si Jesus Christ. Okay? Once you have a relationship with Jesus Christ, amen, isa kang isa ka sa recipient ng Holy Spirit. Amen. Kung meron kang tamang relasyon kay Jesus Christ, amen, kung wala man yung hindi mo na-experience yung pagsasalita ng iba't ibang wika, 'di ba? O nayanig ka o etc., nakaramdam ka ng dilang apoy sa iyo, okay? So, kasi ayon sa pasya ng Espiritu Santo 'yan. So, hindi dapat tayo din mawala ng pag-asa o masiraan ng loob. Okay? So, importante, 'di ba? Kilala natin at may relasyon tayo kay Jesus Christ. Amen. At kapag may relasyon tayo kay Jesus Christ, ang sabi rito, sapagkat siya'y nasa inyo at siya'y mananatili sa inyo. Amen. So, we have the Holy Spirit, mga kapatid, ano? Okay? Dito sa sinabi na ito ni Jesus Christ sa Juan 14. Kaya Gayun din naman mga kapatid, sabi rin sa 1 Corinto, patotoo naman ito ni Paul, 1 Corinto chapter 2 verse 4 to 5. Sa aking pananalita at pangangaral ay hindi ko sinubukang hikayatin kayo sa pamamagitan ng mahuhusay na talumpati at karunungan ng tao. Subalit nangaral ako sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu, upang ang inyong pananampalataya ay masandig sa kapangyarihan ng Diyos at hindi sa karunungan ng tao. Amen. So, isa sa patotoo naman ni Paul dito, no? Isang patunay at papapakita na nasa kanya ang Espiritu Santo ay sa pamamagitan ng kanyang pangangaral ay hindi ito nagmula sa sariling karunungan niya o sa karunungan ng tao. Okay? Yung kanyang pangangaral ay sa pamamagitan doon ng kapangyarihan ng Espiritu. Okay? Kaya nga talaga, no, ito yung isa sa kailangan talaga ng bawat mangangaral. Kailangan din ng mga bawat mga mananampalataya at kailangan ng mga followers of Jesus Christ, mga lingkod ni Jesus Christ. It doesn't matter, o sabihin natin, hindi ibig sabihin, hindi mahalaga
O hindi. Huwag nating sabihin na hindi naman ako preacher, hindi ko kailangan yan. Amen? So, hindi po, no? Kahit na tayo po ay nasa ibang ministry, music ministry, ministry of the moderators, ushering ministry, amen? Ano pa ba? O kahit na tayo po ay nasa technical, general service, okay, healing and restoring, mga kapatid, kailangan po natin ng Espiritu Santo. Dahil sa bawat gagawin natin na yan, sa bawat ministry, kapag nasa atin po ang Espiritu Santo, amen, mararamdaman ng tao, diba, ang kapangyarihan ng Diyos. Okay? Amen? So, kaya nga, kung tayo po ay mga nasa ushering ministry, ngumiti ka na nasa iyo ang Espiritu Santo, it will touch people. Amen? Makikita sa iyo yung kagaanan ng kalooban, diba? Kapayapaan, pag-asa. Makita ka pa lang na nasa iyo ang Espiritu Santo. Amen? So, kaya nga importante rin, mga kapatid, at paalala sa ating lahat, kung tayo po ay na mag-a-assist din sa Sunday Fellowship, wag lang pong i-ready natin yung physical outlook, diba? Wag lang natin i-ready yung physical conditions natin. Amen? Yung pananamit, etc. Diba? Pinaka-importante po, equip natin yung ating espiritu. Amen? Sa ating pagdalo ng Sunday Fellowship, sa pag-assist natin, anumang ministry yung pag-a-assisan natin, ano? So, napaka-importante niyan para sa bawat pihit, kung tayo po ay nasa technical, bawat switch ng camera o bawat pag-aayos ng upuan, sa bawat pagbati sa kapatiran, sa bawat pag-awit, sa bawat pagtugtog, amen, maramdaman ang Espiritu Santo. Amen. Nasa gayon, talagang yung atmosphere ng ating bahay-sambahan ay maramdaman yung presensya ng Panginoon. Amen? So, ganun ka-importante yung ating yung Espiritu Santo sa ating paglilingkod. Amen? Okay? So, kaya wag tayo magtaka din, mga kapatid, ano? Kung sa buhay din natin, 'di ba, sa paglilingkod natin, meron tayong pusong nababago, hindi na sa pamamagitan ibig sabihin sa paglilingkod natin may nabe-bless sa atin. Sa pag-awit natin may nabe-bless sa pag-awit, 'di ba? Sa pagkamay natin, sa pagngiti natin may nabe-bless sa atin. Amen. So, at nararamdaman nila yung blessing ng Panginoon, mga kapatid, that's the work of the Holy Spirit. Kahit nasabihin natin na hindi mo naranasan yung dilang apoy, di ba? Pero sa paglilingkod mo, di ba, you touch lives, di ba? You convince people na to repent, di ba? You convince people na, di ba, makapagrelasyon sa Panginoong Hesus. Amen. Kahit na hindi ka nangangaral, kahit na ikaw ay umaawit lang, o kahit na ikaw ay nag-aayos lang ng silya. Amen. So, nasa iyo ang Espiritu Santo. Kasi may kapangyarihan dun sa ginagawa mo. Amen. Ibig sabihin, nasa iyo na ang Holy Spirit. Amen. Kasi nga, yung Holy Spirit, hindi lang yan emotions. Okay? Bagkus yan ay, sabi nga, divine empowerment and boldness. Okay, may empowerment yan. Meron niyang real transformation sa buhay natin na nakikita o nagre-reflect yan sa mga taong nakakasalumuha natin. Amen? Okay, so hindi lang yan palamuti kapag tayo po ay may Holy Spirit. Amen? So, umaagos yan, nagre-reflect yan, nagfo-flow yan sa ministry natin at sa taong makakasaksi ng paglilingkod natin. Amen? Okay. So, pangatlo, the purpose of the power. Okay, the purpose of the Holy Spirit. Mga Gawa, chapter 1, verse 8. Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagdating
sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko. Okay? Amen? So kasi nga, isa sa purpose niyan, mga kapatid, hindi lang yan for status ang Holy Spirit. May mission yan. It is for the mission. Kaya tayo pinagkalooban ng Espiritu Santo dahil meron tayong mission. At alam ng Lord, alam ng Diyos na yung mission natin ay hindi natin kakayanin kung ito ay base lang sa sariling kalakasan, karunungan o talento. Okay, kulang yon. Bagamat kailangan, 'di ba? Pero kulang. Hindi magiging effective 'yan without the Holy Spirit. Ang pinakabala natin sa ating mission to preach the gospel, to share the gospel, ang pinakabala natin diyan is the Holy Spirit. Amen? Yung pagiging saksi natin, yan eh. Diba? Hindi tayo magiging saksi hanggat hindi natin natatanggap ang Espiritu Santo. Amen? Okay mga kapatid, sana malinaw po ano? Okay? Mga Gawa chapter 2 verse 14. Tumayo si Pedro kasama ang 11 apostol, itinaas niya ang kanyang tinig at nagsalita sa mga tao. Okay? Ang mga disciples po, amen, dati silang takot, okay, pero after the Holy Spirit na ibinigay sa kanila, mula sa dating takot at nagtatago, okay, sila po ay naging matapang at isinapubliko ang kanilang pananampalataya. Okay, so yun po yung nangyari. Amen. So nagkaroon sila ng tapang, no. So hindi ko na po ito palalawakin patungkol doon sa tapang na ipinagkakaloob ng Espiritu Santo. Ito po tatalakayin sa atin next week. Ngayon pa man, gusto ko lang din pahapyawan, no, na isa sa purpose niyan ay para magkaroon tayo ng tapang and boldness to preach the gospel. Okay? Ang sabi rin sa Gawa 4:31, nayanig ang lugar ng kanilang pinagtitipunan at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na ipinangaral ang salita ng Diyos. Amen? So, ibig sabihin talagang kung dati sila ay duwag, sila ay dating mahina, okay, dating takot, okay. So, isa sa ginawa sa kanila ng Holy Spirit ay binigyan sila ng tapang to preach the gospel. Amen? So, sa atin din, alam ko, meron din tayong mga reservations, meron din tayong takot in preaching the gospel. Baka napahiya tayo, baka i-outcast na tayo sa mundong ito. Amen? So, it doesn't matter mga kapatid, ano, patuloy na ituturo sa atin ng Panginoong Hesus yan at lagi namang itinuturo sa ating community na we are not living to please the world. Okay? Hindi tayo nabubuhay ngayon dito to please the world but to please Jesus Christ. Amen? So, buong tapang natin dapat itong ipapangaral. Okay? Gusto ko pa sanang palawakin o palawakin o gusto ko pang mag-share pa tungkol dito, pero next week po abangan natin yung patungkol dito sa boldness at tapang sa pagpapahayag ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng kapangyarihang binigay ng Espiritu Santo. Amen. So dito, yung purpose ng power ng Holy Spirit ay syempre in-empower tayo ng mga believers of Jesus Christ to share the gospel, of course. Yun yung isa sa talagang purpose niyan, ano? To share the gospel, maging saksi tayo, mamuhay tayo ng may tapang, hindi tapang na nakikipag-away, hindi tapang na magpo-provoke tayo ng away, no? Tapang na ipahayag natin ang ating pananampalataya. Okay? At syempre, i-represent si Jesus Christ sa buong mundo. Okay? So sometimes dito rin tayo minsan nagkukulang na meron pa rin tayong mga reservations na gusto natin, 'di ba? I-accept pa rin tayo ng mundo despite na ganito, no? So, nawa sa biyaya ng Panginoong Hesus, unti-unti, no, matutunan natin na talagang hindi na natin tingnan yung acceptance ng mundo. Na maging sapat na tayo po ay inaccept ni Jesus Christ, na tayo po ay nire-represent natin si Jesus Christ sa mundong ito at sapat na siya na yung nabibigyan natin ng kaluguran. Amen? Okay.
So number 4, the availability of the Holy Spirit. Okay? So gaya ng sabi ko kanina dun sa Joel, 'di ba, merong sa lahat daw ng tao ipapahayag. At nasabi na rin natin kanina na isa din sa indication na tayo po ay mga tumanggap na o tatanggap ng Espiritu Santo if tayo po ay mayroong personal relationship kay Jesus Christ. If we know Jesus Christ. Okay? So, Jesus Christ not just by name, Jesus Christ kung sino, kung ano yung pinapahayag ng Biblia na who Jesus is. Okay? So, yun po yun, ano. So, dito din, makikita natin, ano, mga Gawa, chapter 2, verse 38 to 39, sumagot si Pedro, magsisi kayo at magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo patawarin sa inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob na Espiritu Santo sapagkat ang pangakong ito ay para sa inyo, sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa lahat ng tatawagin ng Panginoon ng ating Diyos. Okay? So, ito yung sumusuport din dun sa Diyos, no, sa lahat ng tao. Ganyan pa man, sabi ko nga, merong requirement na dapat gawin, ano? So, sabi dito, magsisi kayo. So, alam naman natin kapag sinabing magsisi, it is a change of mind, di ba? Repentance is pagbabago ng isip. And the only way para isang tao ay magbago ng isip ay ito po ay dapat makapakinig ng salita ng Diyos. Amen. Magkaroon ng pananampalataya kay Jesus Christ. That's the only way para tayo po tuluyang makapagsisi. Okay? Tuluyang makapagbalik loob sa Diyos. Okay? Nagsisimula po yan sa pananampalataya kay Jesus Christ. Amen. So once na tayo po ay nakakilala kay Jesus Christ, nanampalataya kay Jesus Christ, at inalay natin ng ating buhay kay Jesus Christ, naging follower of Jesus Christ tayo, we are now qualified, di ba? Para tayo po ay bigyan ng Espiritu Santo. Amen? So, kahit ano pang relihiyon, ano pa man yung lahi, lalaki, babae, anong edad, amen? Basta't na-meet natin yung requirement, di ba, na tanggapin si Jesus Christ, tayo po ay qualified, di ba, na pagkalooban ng Espiritu Santo. Amen? Okay. So, gaya din po ng sabi sa Roma 8:11, kung ang Espiritu ng Diyos na muling bumuhay kay Jesus ay nananatili sa inyo, bibigyan din niya ng buhay ang inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na nananatili sa inyo. Amen. So, mga kapatid, kaya nga kausap dito ni Paul, no, mga believers. So, talagang nasa atin na yung Espiritu Santo. Amen. So, talagang isa ito sa pangako ng Diyos, no. Kumbaga nga package, no, nung tayo po ay nanampalataya, tinanggap natin kay Jesus Christ, package, kasama na rin natin ang Espiritu Santo. Ganyan pa man, syempre may mga pagkakataon, di ba, parang hindi natin nararamdaman, parang sa oras na to, sa araw na to, parang kailangan ko Espiritu Santo, kailangan ko siya maramdaman, kailangan kong tulong ng Espiritu Santo. Mga kapatid, hindi po masama na hingin natin ang Espiritu Santo. Amen. O iparamdam sa atin yung kilos niya. Okay, kaya nga lagi nating naririnig, mga kapatid, na sa bawat pag-start natin ng araw, hingilingin agad natin ang Espiritu Santo na i-guide tayo, bantayan ng puso natin, bantayan ng kilos, pananalita. Amen. So, importante yan. And that's biblical. Sabi nga sa Lucas 11:13, kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, lalo pa ang Ama sa langit, ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Amen. If we need the Holy Spirit,
Diba? Let's pray for it. Hilingin natin sa Diyos. Amen? Kung gusto natin ng karunungan, hilingin natin ng Espiritu Santo at siya mag-guide sa atin. Siya magbibigay sa atin ng karunungan. Amen? So, pinakikita lang sa atin na ang Espiritu Santo din ay hindi lang natin kailangan sa ministry na kapag ako ay tutugtog, mangangaral, hindi lang. Even everyday, diba? Sa bawat gagawin natin, magtatrabaho, mag-aaral ka, magnenegosyo ka, diba? Kakain ka o etc. Ano pa man yung gagawin mo, diba? Hilingin mo ang Holy Spirit. Diba? So, ibig sabihin lang nito mga kapatid, parang sa araw na to, diba? Ikaw ang manguna sa aking buhay. Sa araw na to, ikaw ang mag-guide sa akin. Amen. Amen. So, mga kapatid, kung minsan kasi, sa bawat araw, yun ang nakakalimutan natin, Nane-neglect din natin yung Holy Spirit sa buhay natin. Okay? Na hindi natin na-acknowledge yung kanyang kapangyarihan sa buhay natin. Kaya kung minsan, parang hindi natin siya nararamdaman o hindi natin nararamdaman yung kilos niya, okay? Siguro dahil nga binypass natin 'di ba? Parang hindi tayo nagpa-submit doon sa kapangyarihan ng Holy Spirit. Amen. So if we submit ourselves doon sa will and power of the Holy Spirit sa bawat araw, tiyak mararanasan natin, may experience natin yung kilos niya sa buhay natin. Kahit na nagtatrabaho ka, 'di ba? Mararamdaman mo yung kilos ng Holy Spirit sa buhay mo. 'Di ba? Yung patience, yung love, yung hope, yung peace, 'di ba? Yung pagpipigil sa sarili. Amen. Yung kabutihan, kabaitan, lahat ng 'yan, 'di ba? Mangunguna sa iyo 'yan. Amen. Even kapag nangangailangan na on the spot, 'di ba? Merong tao nangangailangan ng counseling o nangangailangan ng payo mo o nagtatanong tungkol doon sa pananampalataya mo, kaya mong i-share agad. Amen. Amen. Kasi nagpasakop ka sa Holy Spirit. Amen. So, all you need to do kung dun sa mga ganong sitwasyon is, diba, magpagamit ka lang sa Holy Spirit. Maging saksi ka. Okay? So, hindi po masama at hindi rin overdose. Diba? Kung araw-araw tayong hihingi ng Espiritu Santo. Amen. Sa buhay natin. Amen. So, wala pong masama dyan. It is just an indication o sinasabi lang natin sa Diyos na, diba, siya ang mag-drive ng buhay natin ngayong araw nito. Mag-drive sa bukas, mag-drive sa susunod na araw, amen, ng buhay natin. Amen? Okay. So, number 5, living in the power of the Holy Spirit. Galatia chapter 5, verse 25. At ito na nga yun, Galatia 5:25. Kung tayo nabubuhay sa pamagitan ng Espiritu, dapat din tayong mamuhay ayon sa Espiritu. Amen. And yun yung sinasabi ko kanina na kung tayo ay nabubuhay sa Espiritu, dapat mabuhay din tayo ayon sa Espiritu. Kung anong will ng Spirit, kung anong will ng Diyos, 'di ba? Siyang gawin natin. So, alisin natin yung mga bagay na hindi nakalulugod sa Espiritu Santo. Amen. So, kaya nga sabi ko na, the first thing we do in the morning sa pagising natin, submit ourselves sa Holy Spirit. Siya ang kumilos, diba? Siya ang mag-drive ng araw natin. Okay? Amen. And siya ang tutulong sa atin na magawa yung mga bagay na nakalulugod sa Diyos. Okay? Siya ang tutulong sa atin to flee from sin. Siya ang tutulong sa atin na magtrabaho bilang Kristiyano. Siya ang tutulong sa atin na magsalita bilang Kristiyano.
Siyang tutulong sa atin na mag-isip sa kapwa bilang Kristiyano. Okay, na 'di ba? Na hindi na walang bagay o anumang isip, pananalita o gawa na magbibigay ng conflict doon sa pagiging Kristiyano natin. Amen. Amen. Siya yung mag-guide sa atin. Okay. Kaya nga, nagsisimula ito sa submission natin sa bawat araw sa Espiritu Santo. Amen. So, acknowledge the Holy Spirit in our lives every day. Okay? Efeso 5:18, okay, huwag kayong maglasing sa alak na nagdudulot ng kaguluhan. Sa halip, mapuspos kayo ng Espiritu. Amen? Amen. So, sinasabi lang din dito, no? Kaya sabi ko, walang overdose sa Espiritu Santo. But the question is, sa isang linggo, diba, meron ba tayong pagkakataon na parang, Lord, puspusin mo ako ng Espiritu Santo? May ganun ba tayong panalangin? Meron ba tayong ganung desire sa isang linggo? Diba? Kasi minsan, aminin natin, minsan isang araw talaga, namimiss natin yan eh. But whole week, diba? Meron ba sa isang linggo na yon, sa araw sa isang linggo, na hiniling natin na pumuspos tayo ng Espiritu Santo? Kasi gusto natin maramdaman ang presensya ng Diyos sa buhay natin. Amen. So nawa, no? Meron tayong ganun bilang mga Kristiyano. So hindi ko sinasabing sinasabi kong ganun. Ganun din ako, no? So parang namimiss ko din yan, mga kapatid, dahil nga meron mga trabaho. So lahat ng to, di ba? Patama din sa akin. Amen. Kumbaga kinakausap din ako ng Lord dito. Okay. So nawa pala dapat tayong lahat, di ba? Bawat araw, di ba? Kung paanong binubusog natin yung sarili natin, ganoon din pala ang espiritu natin, ano? Dapat meron din tayong ginagawa para tayo ipuspos ng Espiritu Santo. So, isang way din yan, aside from praying for the Holy Spirit, diba? Mag-pray din tayo sa Panginoon, Bible devotions, diba? Makinig tayo ng mga life testimony, diba? Marami yan sa mga reels. Makinig din tayo ng mga Christian preachers, diba? Kung paanong kabuti, kabangha-mangha ang Diyos. Diba? It will help na ma-change yung emotions, yung spirito natin, diba? Lalo na kung ikaw ay stress sa work, makinig ka niyan. Gulat ka, ma-change yung atmosphere mo o yung environment mo o yung mood mo pag napakinggan mo yung mga worship songs, diba? Yung mga life testimony. Amen. So, mababago yan. At isang mga way yan, ano, na para tayo ay mapuspos din ng Espiritu Santo, diba? Kasi ang nawawala din sa atin, ano, yung sa buhay natin, kaya kung minsan magulo, diba? Stressful, pagod, hindi lang physically, emotionally, kasi nga natabunan yung spiritual life natin nung araw na yon. Amen. Natabunan yung pananampalataya, diba, natin nun. Napalitan ng mga bagay na makamundo, trabaho, bills, alalahanin, okay, mga bad news na napapanood natin. Okay. So natabunan eh. Kaya hindi tayo, 'di ba, yung emotions natin pangit, 'di ba? Yung ating mood pangit, 'di ba? So kapag ganoon na yung nangyayari, mga kapatid, switch lang natin, 'di ba? It's either, Lord, sorry, namiss kita na ngayong araw na to. Diba? Sorry tayo, hingi tayo ng tawad noon.
Lord, nakalimutan kita ngayong araw na to. So, maging honest tayo. Wala namang masama. Diba? Naintindihan tayo ng Panginoong Hesus. Ang mahalaga lang, acknowledge natin. Talaga may pagkakamali tayo. Lord, nakalimutan kita ngayong araw na to. Diba? Dahil sa sobrang busy ko. And then after that, diba? Kalimutan mo muna. Kalimutan mo na yung mga alalahanin mo. Makinig ka ng worship song. Basa ka ng Biblia. Amen. Magulat ka na lang. Diba? Mababago na ulit yung mood mo. Magbabago na ulit yung perspective mo sa buhay. Mawawala na yung kabigatan mo. Mapapalitan na ng pag-asa. Diba? Mapapalitan na ng kapayapaan, kagalakan. Amen. Mapapalitan ka na ng lakas ng loob, ng tapang. Amen. Amen. Yan pong ginagawa ng Espiritu Santo. Kung minsan lang talaga na-neglect natin, nakakalimutan natin ang Espiritu Santo. Amen. So, talagang dapat talaga araw-araw na hinihiling natin ang Espiritu. Amen. Okay, so ngayon, di ba, ang tanong sa atin ngayon, paano natin yan ginagawa ang yung gantong kapangyarihan. So, gaya ng sabi ko kanina, araw-araw dapat, no, kumbaga nga, inactivate natin yung power of the Holy Spirit sa buhay natin. Amen? Okay? Kasi, sa last day, sabi nga dito sa Zechariah chapter 4, verse 6, hindi sa pamamagitan ng lakas o kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng aking Espiritu. Sabi ng Panginoong makapangyarihan. Amen? So, tama, kung meron tayong lakas, kapangyarihan, pero, it's not enough. Diba? Para tayo po ay effectively magamit ng Diyos bilang kanyang mga followers. Diba? So, above all these things, lakas, kapangyarihan, ang pinakamahalaga sa lahat ay ang Espiritu Santo. So, wag nating nineglect, kakalimutan ang Espiritu Santo, no? Kahit na sa mga music ministers, okay? Kung gusto natin magkaroon ng power, yung bawat chords, ang bawat lyrics, ang bawat tono ng awitin, ang bawat palo, amen, pagpapuspos ka sa Espiritu Santo. Amen. Magugat ka na lang, yung pagtugtog mo, talagang worship, pag-aalay natin sa Panginoong Hesus yan. Amen. And magugat ka, yung song o yung music na ipoproduce, diba, will bless people na nakikinig. Amen. Dahil hindi sa ganda ng boses o hindi dahil sa ganda ng areglo, okay, dahil sa Holy Spirit. Amen. So ngayon, yun nga, ang sa atin lang, last na to, kung paanong isinugo ni Jesus Christ ang mga apostol, kaya ang mga alagad, sa tulong ng Espiritu Santo, gayon din sa atin, So, ang lesson sa atin, wait lang tayo, okay? Wait on God. Okay, kung ano man yung calling sa atin, ano man yung sa tingin natin ay parang wala pa, okay? Wait lang tayo. Amen. So, darating din ang Espiritu Santo, okay? I-receive natin yan kapag nandiyan na, syempre. So, sabi ko nga, nasa atin na yan, kung minsan lang talaga, napapangunahan natin, diba, yung ating sarili o yung Espiritu Santo, napapangunahan ng sarili nating lakas, napapangunahan ng sarili nating karunungan. Okay. So, walk in His power. Okay. Kumbaga nga, isabuhay natin yung Espiritu Santo at maging mga saksi tayo. Okay? So, bago ko tapusin to mga kapatid, gusto ko lang gusto kong tapusin to sa isang kwento. Okay. So, ito ay kwento ng isang bata o isang naglilingkod din sa Lord na pangalanan nating Daniel. Okay, Daniel. So, ito ay isang sabihin nating teenager. Diba? Sabihin natin nasa mid-20s. So, talagang siya ay merong deep desire na maglingkod sa Panginoon, sa Diyos. Meron siyang talagang passion. Nandiyan yung energy pa niya, resources, marami siyang ideas, meron siyang karunungan, may knowledge siya.
Okay? Talagang since alam niya yung mga strength niya, 'di ba? Ang gusto niya mag-preach, mag-organize ng mga outreaches, 'di ba? Help yung mga community to change. Okay? Okay, pero every time na susubukan niya 'yan, okay, 'di ba? Parang nararamdaman niya na parang may kulang. Okay, parang may kulang pa din, ano. So, yun yung kanyang problema. Despite na meron dun yung willingness niya, nandoon yung talent niya, pero every time na gagawin niya yan, parang nandun pa rin yung may kulang, parang siguro hindi pa siya nagiging confident din kapag nandun na, natatakot siya. Amen. So, hanggang sa isang Sunday, narinig niya yung itong preaching na ganito, no? No, sabi nga doon ay hintayin mo yung pangako ng Diyos na kapangyarihan. Diba? So siguro sa isip-isip niya, sabi niya, parang hintayin, 'di ba? Parang matagal na akong ready, 'di ba? Ready na ako, pero bakit ano pa hihantayin ko? So siguro yun yung talagang nasa isip niya. So hanggang sa matapos yung preaching, yung Sunday service, 'di ba? Yun yung naramdaman niya, no? So tinatanong niya sarili niya. Ngayon, sa pag-start niya ng panibagong araw, kinabukasan, diba, nag-decide siya na gawin niya ito differently, no? So, instead na talaga i-pursue niya ulit yung gusto niyang mangyari, diba, na mag-preach, ganyan, etc., etc., nag-ano lang siya, kinalmahan niya yung kanyang sarili, naupo, diba, and mag-pray. Okay? So, siguro hinahanap niya yung question, ano ba hihantayin ko? Okay, so unang araw, ganyan, parang walang nangyayari. Pangalawang araw, ganun pa din, parang silent lang. Hanggang sa umabot siya ng isang linggo ulit. Okay? So hanggang sa akin sinabi niya, Panginoon, diba, Lord, hindi ko na alam kung ano yung nayantay ko, no? So pagkasabi niya yun, may naramdaman siya sa kanyang sarili. Parang may nabago. Okay. Hindi yung nakapaligid sa kanya, pero hindi rin yung physical niya, pero ang nangbabago within him, no? Sa puso, yung espiritu, may nabago talaga, no? So, yun yung nangyari. So, nagkaroon siya ng kapayapaan sa kanyang puso, yung isip niya naging malinaw, okay? Yung takot, 'di ba? Nawala. Yung parang naramdaman niya na lang na, 'di ba, na kaya niya nang harapin kung ano man yung pwedeng niyang makaharap, kung sino man yung tao. Naman nakaramdaman din siya ng boldness na hindi niya maintindihan. Okay? Na talagang ready na siya i-preach o maging witness ng Diyos, ano. So after that, ba, na after nung ilang araw, okay, nagkaroon yung kapitbahay nila ng isang krisis. Okay, o siguro problema. Nagkaroon ng problema. So dati si Daniel, 'di ba? Ito, gustong-gusto niya pa dati 'yan, na mag-preach, pero kapag sa kapitbahay, 'di ba, hesitant siya na i-reach out yung mga kapitbahay niya kahit na nagkakaroon ng mga ganyang ano, no. Pero this time nawala yung hesitation niya, ba? So despite na kumbaga parang hindi naman siya ready, hindi siya nakapag-prepare, pero o hindi niya alam yung kanyang sasabihin, pero that time hindi siya naging hesitant at ni-reach out niya yung mga tao na nakapaligid sa kanya, yung kapitbahay niya. Hindi siya nagdala ng mga preaching materials, etc., etc. Ang ginawa lang niya, okay, nagsalita sincerely, gently, okay, pinakinggan kung ano yung nangyayari sa kanila at nagsalita. And habang nagsasalita siya, unexpectedly, 'di ba, parang hindi niya inaasahan, dumating yung wisdom, dumating yung compassion habang nagsasalita siya.
And habang nagsishare siya niyan, nagsishare siya, yung mga tao nakapaligid sa kanya, yung kapitbahay niya, ayan, bigla na lang naiyak, bigla na lang mga talagang nako-convince doon sa kanyang sinasabi. And mula doon sa atmosphere na magulo, full of chaos dahil mga may crisis, nag-shift siya, 'di ba? Into the presence of God. Okay? So nakita niya yung kilos ng Holy Spirit, 'di ba? Na ito yung naging difference doon sa pagre-reach out niya doon sa kapitbahay niya nito. Hindi to tungkol doon sa effort niya, hindi to tungkol sa ideas niya, even yung confidence niya, hindi yun na nangyari. But it is the power of the Holy Spirit na unang-una nagtumulong sa kanya na mag-share at tumulong sa kanya na ma-convince yung mga taong nakikinig sa kanya. Amen? Amen? So, mula noon, nagsimula na siya maglingkod, di ba? Nandiyan na yung kanyang nagkaroon na siya ng ministry hanggang sa ginamit na siya ng Panginoon. Amen. So, yun yung nangyari, no? So, from then, yun na, 'di ba? Ginamit na talaga siya ng Panginoong Hesus at effectively sa kanyang mga paghayo, sa kanyang pagpipreach, talagang naramdaman yung kapangyarihan of the Holy Spirit. Amen. So, alam ko doon sa kwento na ito ay nakuha niya naman yung aral, 'di ba, yung lesson. Amen. So, pinakita doon yung importance ng Holy Spirit para sa ating lahat, no? So, even doon sa mga on the spot na pangyayari, even doon sa mga hindi natin ina-expect na mangyayari, amen, basta tayo ay naging witness o pinagamit natin ng ating sarili, the Holy Spirit will give us wisdom, will give us the compassion, 'di ba? Will give us the power to preach na to the point na itong mga sasabihin natin, may kapangyarihan yan to convince the listeners. Amen? So, that's the power of the Holy Spirit. Amen? So, nawa, sa gabi na ito ay marami tayong natutunan at tayo po ay nangusap ang Diyos sa atin. Amen? At tayong lahat ay siyempre, sabi ko nga, wag lang ito marinig lang natin, bagkus ito'y isabuhay natin at 'di ba? Tumimo sa ating puso't isipan. Amen. So, tayo po'y manalangin, aming Ama. Maraming salamat, Lord, sa gabi na ito, sa iyong mga salita na ipinagkaloob mo. Lord, salamat sa Espiritu Santo na alam namin kasama namin ngayon na siyang nangusap, na siyang tunay na nagturo sa amin ngayong gabi. Maraming salamat, O Diyos. At Lord, dalangin namin na lagi kaming tulungan ng Espiritu Santo na mabago ang aming isip, mabago ang aming puso. At Lord, tulungan kami na sa bawat araw, lagi kami mag-rely sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Saan man o ano man ang gagawin namin, maging gabay namin ang Espiritu Santo sa bawat araw. Matuto kaming sumunod, matuto kami mag-submit, Panginoong Jesus, sa kilos ng Espiritu Santo na siyang ibinigay mo at pinangako mo sa aming lahat, hindi lang sa ministry, bagkus sa pang-araw-araw namin pamumuhay. Maraming salamat, O Diyos, at sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pagsambat kadakilaan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Muli po, mapagpalang gabi sa ating lahat at patuloy din po tayo maging pagpapala sa iba. God bless po. At upang maipagpatuloy po ang ganitong mga gawain, marapat lamang po na ating suportahan ang ating pong mga activities sa ating pong community. Every Wednesday po ang ating pong midweek fellowship from 6 to 8 p.m. Every Saturday po ang ating pong youth fellowship from 5 to 6:30 p.m. And ang ating pong Sunday fellowship, 2 sessions po. AM session po is from 9 to 11 a.m. And ang second session po is 2 to 4 p.m.
Sa community po natin, ang pastor natin, mahal natin. Ang community po ang lingkod, mahal natin. At ang tema po ng taon, tapat na lingkod ni Kristo, buhay na patotoo. Muli po, isang mapagpalang gabi po sa bawat isa, and God bless us. Stop, 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 stop,